Magandang pagpapalang umaga po sa lahat. Pasensya na po kayo at mga sakit po. Wala sa kanina sa pagbasa. Babasahin ko para kay Boyet. Matatagpuan sa 1 Samuel chapter 19 verse 1 to 4. Sabi rito, minsan nasabi ni Saul na anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, pinagbalakan kang patayin ng aking ama bukas ng umaga. Magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama na may pinagtataguan mo at kakusapin ko tungkol sa inyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, huwag mo po sana ninyong gawan ng masama si David sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 19 verse 5 to 6. Sapagkat kanyang ipinahin ang kanyang buhay at sinaktan ang Pilisteo at gumawa ang Panginoon ng dakilang pagtatagumpay sa ganang buong Israel. Nakita mo at nagalak ka. Bakit nga pagkakasala sa laban sa walang salang dugo, napapatayin si David na walang anumang kadahilanan? At dininig ni Saul ang tinig ni Jonathan at sumampa si Saul. Buhay ang Panginoon, siya'y hindi papatayin. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 19 verse 7 to 9. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Muling nagkaroon ng labanan ang mga Israelita at ang mga Pilisteo. Sinalakay ni David ang mga Pilisteo at natalo niya ang mga ito. Kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan muling nilukuban ni Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Amen. Magandang pagpapalang umaga po sa lahat at ang aking huling babasahin ay para po kay Ate Hasmin. Matatagpuan sa 1 Samuel chapter 19 verses 10 to 12. Sabi rito, walang ano-ano'y sinibat niya si David, ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito. Kinabukasan kaya't sinabi ni Mikal, David, tumakas ka ngayong gabi, kung hindi papatayin ka nila bukas. At pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thank you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel Kapitulo 19, versikulo 13 hanggang 16. Ito po ang nakasulat. Kumuha naman si Mikal isang jus-jusan at inihiga sa kama. Inumutan nito at binalot ng balahibo ng kambing ang ulo nito. Nang dumating ang taong pinadala ni Saul para hulihin si David, sinabi sa kanila ni Mikal na may sakit ito at hindi kayang bumangon sa higaan. Nang ibinita nito kay Saul, pinabalik sila ni Saul para tingnan nila mismo si David at sinabihan ng ganito, dalhin niyo siya sa akin at na nakahiga sa kanyang higaan para mapatay ko siya. Pero nang pumasok sila sa bahay ni David, nakita nila ng nakahiga ay isang jus-jusan
na may balahibo ng kambing sa ulo. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 19 verse 17 to 20. May kasama siyang 1,000 Benjaminita, kasama na rito si Ziba na katiwala ng sambahayan ni Saul at ang 15 nitong anak na lalaki at 20 inutusan. Nagmamadali nilang sinalubong si David sa ilog ng Jordan. Tinulungan nilang lahat si David at ang sambahayan niya sa pagtawid ng ilog at sinunod nila ang anumang gustuhin ni David. Pinatawad ni David si Shimei nang nagpatawid pa lang ng ilog ng Jordan si David. Nagpatira pa si Shimei sa harapan niya bilang paggalang at sinabi, "Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Kalimutan niyo na po sana ang masamang ginawa ko sa inyo nung umalis kayo sa Jerusalem. Inamin ko po na nagkasala ako. Mahal na hari, kaya nga nauna akong dumating dito kaysa sa ibang mga lahi sa hilaga para salubungin kayo." Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ay tatagpuan sa 1 Samuel chapter 19 verses 21 to 24. Na mabalitaan nito ni Saul, nagsugo siya ng isa pang pangkat, ngunit natulad rin ito sa una. Nang magsugo naman siya ng pangatlong pangkat, ganun din ang nangyari. Nang gayon siya na mismo ang nagpunta sa Rama. Pagdating niya sa may malaking balon sa Seko, ipinagtanong niya kung saan makikita sina Samuel at David. Sinabi ng napagtanungan na siya'y nasa Nayot ng Rama. Kaya nagpunta siya sa Rama. Subalit, habang siya naglalakbay, nagpapuntang Nayot, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang sa makarating ng Nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw sa harapan ni Samuel. Dahil dito nagsimula ang kasabihang propeta na rin ba si Saul. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Baby, mali. God bless everyone.